Yes, Heavenly Father, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil ikaw ang Diyos na mabuti, tapat at di nagbabago sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat po sa isang buong linggo na ikaw ang Diyos na aming kasama, na ikaw ang Diyos ang siyang nag-provide, ikaw ang nagprotekta, at ikaw ang Diyos na patuloy na ipinararanas ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa. At Lord, sa mga oras nito, sa mga kapatiran po namin na wala pa, napapunta pa lang, ingatan mo sila, Panginoon, at patuloy mong ipaalala sa bawat isa sa amin ng araw ng linggo ay para sa iyo. Na ang araw na to, ikumit namin yung sarili namin na Lord, makikita mo kami sa tahanan mo, na kami ay makikiisa sa pagpupuri, sa pasasalamat dahil dakila ka at karapat-dapat ka, Panginoon. At Lord, sa mga oras na to, patuloy ka namin, Panginoon, na inaanyayahan na samahan mo kami, na sa mga oras na to, walang ibang ngalang maitaas, Panginoon, kundi ikaw lang. Walang ibang ngalang mapapurihan, kundi ikaw lang. At sa aming pagpupuri, makita mo nawa sa aming puso that we really worship you in spirit and in truth. Maraming po salamat, Panginoon. At Lord, alam po namin na ang pagtatagumpay ay nanggagaling sa iyo. Kaya, Panginoon, samahan mo kami at pagtagumpayin mo ang gawain ito at ang bawat isa sa amin. Lahat po na ito ay pinanalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Lahat magsabi ng Amen! Ayan! So, sino dito naniniwala na siya ay pinalaya na ng ating Panginoon? Amen. Okay. Diba? Sabi nga po sa verse, diba? Kung palalayain kayo ng anak, which is si Jesus, magiging tunay nga kayong malaya. So again, question, sino dito yung tunay na pinalaya na ng Lord? Ako! Amen. Okay, sige. Pakitignan yung katabi. Tingnan natin kung yan ba yung itsura, di ba? Yan ba yung mukha ng taong pinalaya na? Di ba? Pag pinalaya na, ano dapat yung itsura, di ba? Nakasmile. Alam mo yung kita-kita, fresh. Di ba? Saka mamaya, di ba? Sa mga pinalaya na ng ating Panginoon, dapat anong gagawin? Magpupuri. Dapat ang gagawin, sasayaw. Tama? Dapat ang gagawin, aawit. Kasi sabi dito, malaya. Tayo, malaya na ring magpuri sa ating Panginoon. So, bago tayo umawit, syempre, practice muna. Kung talaga lang na pinalaya na tayo. Kasi mamaya sa bridge, sabi doon, malayang sumigaw. Okay? So, paano yung sigaw ng mga taong pinalaya na? Okay, yan na ba? Yan na ba yun? Yan na ba yun? Paano yung sigaw? Paano? Yung pinalaya na? Paano? Paano? Ayan. Okay. Okay, at sabi rin doon, pag pinalaya ka na, malaya kang sumayaw. Okay? Paano yung sayaw ng mga pinalaya na ng Panginoon? Come on! Paano? Ayun, mukhang ano. Ayan, mukhang kailangan pa natin ng ano doon Okay, so pangatlo, pinalaya na, kaya malaya tayong tumalon. Okay? So in 1, 2, 3, talon po tayo. Lahat ng pinalaya. Woo! Okay, so I think ready na sila. So, come on! Purihin natin ang ating Panginoon. Yes, Lord! Maraming salamat sa kalayaan! Kami ay malaya na. Come on, let's sing. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya.
naranasan ang kanyang Sa sakit at karamdaman. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya. Kapangyarihan mo nararanasan, Panginoon. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa, ang Diyos sa buhay ko. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Pinalaya na. Sa sakit at Sa mga karamdaman sakit at karamdaman. pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa, in 1, 2, 3. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw. Come on. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang Sabay-sabay. Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. For the last time, declare natin. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Come on. Let's give praise. Woo! Ayan. So again, sino po dito ang nakaranas na nakalayaan mula kay Lord? Amen! Amen, amen, amen. No, alam ko po na pagpasok ng taon, di ba, yung iba po sa atin may mga sakit. Di ba? Yung iba po sa atin, Happy New Year talaga kasi may mga problema. Pero alam nyo po, no, dahil kasama natin ng Lord, na pagtatagumpayan po natin yun. No? Na kahit ganun po yung nangyayari, sabi po sa awitin natin, nararanasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And actually, before po tayo umawit, share ko lang mabilis. Nagde-devotion po ako sa Leviticus. Ayan, kung sino na nakabasa, alam nyo na kung anong meron doon. Ayan. Na yung doon, nababasa ko po na sa lahat ng kasalanan o bawat kasalanan, para patawarin ka ng Lord, kailangan mo mag-offer ng sacrifice. Na kailangan may mamatay na inosenteng animal. Di ba? Para patawarin ka ng Lord. At hindi lang yon. Ang dami actually requirement, process, bago tayo patawarin ng ating Panginoon. Take note, kada kasalanan yun. So magnakaw ka, mag-offer ka ng ganito. Mangalo niya ka, offer ka ng ganito. Hindi lang siya one time. Pero nung nabasa ko yun, talagang grabe rin yung pasalamat ko kay Lord. Bakit? Dahil super blessed natin sa present time. Kasi hindi na natin kailangan gawin yun. Amen? Kasi dumating sino? Si Jesus. Na naging siya na yung one-time offering and sacrifice para patawarin lahat, take note lahat, diba, ng kasalanan po natin. Ano lang kailangan gawin? Sumampalataya. Tanggapin siya ng buong puso. Diba? At sa buhay po natin. So I pray na this time, no, kung sino man sa atin yung talagang hindi pa sure, or hindi pa talaga tinatanggap totally si Jesus. I pray that this time, no, mangusap siya sa'yo na ito yung maging simula ng pagtanggap mo. At sa mga dati pang tumanggap,
Alam niyo po, hindi naman one time ano lang yun. Hindi naman one time event lang yung pagtanggap. Actually, araw-araw na dapat sinusurrender natin yung life natin kay Lord. Araw-araw na, Lord, tinatanggap kita sa araw na to. Ano yung will mo? Ano yung plan mo? Siya lang. At dahil dumating nga si Lord, malaya na tayong lumapit sa Kanya, na tumatawag tayo sa pangalan niya, na pinakamakapangyarihan sa lahat. So come on, church, this time, awitan lang po natin ang pangalan ni Jesus na nag-iisang dakila at makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Sa simula pa, ika'y naging tapat at palaging pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Yes, Lord, sa simula pa. Sa simula pa, ika'y naging tapat at palaging pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, nung ikaw ay dumating, lumiwanag, lumiwanag ang dilim. Iniwan mo yung trono mo, Lord. Iyong trono ay iniwan upang hanapin ako, upang ako'y matagpuan. Kaya naman, Panginoon, tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan ko may kaligtasan. Sa pangalan ko may kagalingan. Sa pangalan ko may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan ko may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Come on, church. Ideklara natin makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ko ay kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan ko may katagumpayan.
sabihin po natin na Lord sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon, tinatanggap kita. Ikaw ang siyang Diyos na manahan. Ikaw ang siyang Diyos na maghari. Ikaw ang siyang Diyos na may dakila. Come on, church! Sabihin mo! Sabihin mo! Yes, Lord! Tinatanggap kita. Ideklara mo ng boses mo, tinatanggap kita. Buong puso, tinatanggap kita. Come on, church! Tinatanggap kita. For the last time, sabihin mo, tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo. Come on, church! Ideklara natin ang nag-iisang dakilang pangalan ni Jesus. Sa pangalan mo. Sa pangalan mo. May kagalingan. Sa pangalan mo. May katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Come on, let's continue to pray. Pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo. Come on, let your voice be heard. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Na makapangyarihan at dakila ang banal mong pangalan. Na dito, Panginoon, may kaligtasan, may kagalingan, may katagumpayan. At di lang yun, Panginoon, may kapayapaan, may kalayaan. Lahat na, Panginoon, may mararanasan namin at nanggagaling sa iyo. Kaya patuloy kami natatawag sa pangalan mo ang siyang pinagmumula ng lahat. Kaya patuloy kami na magtitiwala sa makapangyarihang pangalan mo. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, ano man ang pagkakataon, patuloy na magtitiwala sa pangalan mo. Come on, one more time. Awitin po natin. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Yes, Lord, lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan mo lang. In Jesus' mighty name, amen, amen, amen. Hello, hi! Good morning, guys! Ayan, sino dito yung gising na? Itaas ang kamay ng tulog. Ah, gising na nga sila. Sige, yan. Sa oras na to, guys, I'm going to share you a verse muna. Ayan. Sabi dito sa Lucas, okay na ba lahat? Nakasettle down na ba? Sumigaw ng hallelujah lahat ng
Ay, wait lang. Naku, kasi gusto ko yan na. Yung energy. O, sumigaw lahat ng hallelujah! Ayan. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. We continue to praise you. Ayan. Siyempre ngayon, sa tithes naman. Sige, ito, si-sharean ko kayo sa Lucas 12, verse 15. O, sino may mga Bible dyan? O, ayan, dali labas yun na kasi mamaya ilalabas din yun na yan eh. O, sundan nyo na lang ako. Ayan, sabi dito sa Lucas 12, verse 15. Actually, mahaba to. Konti. Pero maganda kasi to. Sabi, at sinabi niya sa kanilang lahat, sino to? Si Jesus. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ito, pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ng umani ng sagana sa kanyang bukirin. Ito, parable to. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Ayan, masyadong marami yung harvest niya. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Wow, grabe. Sa sobrang dami niyang harvest, kulang na yung kanyang lagayan. Sabi, doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Oh. Sino nakakasunod? Ano ulit? Sino nakakasunod? Okay. Sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabi ring ito'y babawi ang kana ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang ganda. Ang ganda, di ba? Alam niyo, isa yung na-realize ko eh. Lalo na sa henerasyon natin ngayon, sobra-sobra tayong mag-effort. Kasi yung society natin, yung standard ng society natin, pag sinabing successful ka, ibig sabihin mayaman ka. Society, sinasabi sa'yo ng lipunan natin na kapag marami kang numero sa bangko mo, successful ka na, mayaman ka na. Pero ano yung sinabi dito? Ang ganda, di ba? Meron nandito yung tao na sobrang dami niyang yaman, ang dami niyang ani. At anong ginawa niya? Magpapatayo pa siya ng lagayan para dun. Tapos anong susunod? Magpapakasaya na lang daw siya. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal ka. Marami ka man nandito sa lupa, pero sa paningin ng Diyos, dukha ka. Minsan ganun tayo eh. Diba? Imbis na maging tapat tayo sa Panginoon, mas focus tayo dun sa mga pinag-iipunan natin. Ay, Lord, sorry, kasi alam mo may pinag-iipunan talaga kaming vacation eh. Kaya siguro mga next week na lang yung tithes ko. Lah! Diba? Ay, Lord, meron kasi kaming pinag-iipunan na para sa anak namin. Kaso Lord, kukulangin kami. Pwede bang utangin ko muna yung tithes ko? Pwede bang hindi muna ikaw unahin ko? Hala! Si Kuya Marnay nag-react. Diba? Minsan ganun tayo eh. Nakakalimutan natin. Ano ba ibig sabihin ng tithes? Ano ba ibig sabihin ng pagbibigay? Hindi lang siya ibig sabihin na malaki yung ibibigay mo. Kung di sa Panginoon, ano dapat? Katapatan ng puso mo. Hindi lang puso mo. Kasi malinaw ang Panginoon eh. Ito yung usual na verse natin eh. Malakay 3:10. Oh. Siyempre, naririnig nyo na to. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi. Malabo ba si Lord? Ano po? Malinaw si Lord. Malinaw si Lord na dalhin ninyo ng buong... Kaya hindi lang siya basta, Lord, ibibigay ko sa'yo to, buong puso kong bibigay sa'yo to. Ang tanong, yan ba yung ikasampung bahagi mo? Tapat ba yan? Oo, totoo. Gusto ng Lord ng cheerful giver. Pero more than that, tapat ba yan? Kasi malinaw siya sa utos niya eh. Oh. Dalhin ninyo buong buo. Sinabi ba ng Lord, dalhin nyo yung kalahati? Dalhin nyo yung 1/4? Hindi, di ba? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos
upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang ang masaganang pagpapala. Sabihin niyo, ay nako, ate, hindi mo kasi nararanasan yung pagsubok eh. Hindi ka kasi nagigipit. Mali kayo dyan. Mali kayo dyan. Nagipit din ako. Pero alam ninyo ba, na lalong tinitignan ng Lord yung katapatan mo kapag nandun ka sa mga oras na yon, na nasusubok ka. Ang tanong, hanggang sa oras na yon, tapat ka pa rin ba? Tanongin mo yung sarili mo ngayon, Lord, magiging tapat pa rin po ba ako kapag nandun na ako sa oras na ito na lang yung meron ako? Magiging tapat po ba, mananatili po ba ako na naglilingkod sa'yo kung nasa oras ako ng pagsubok at kagipitan? Kasi madali lang umawit sa simbahan eh. Madali lang magsabi, Lord, I surrender. Kaso kapag bigayan na ng tithes, ano sinurrender mo? Sinurrender mo yung buhay mo. Pero pagdating sa financial, wait lang, Lord. Kasi marami kaming bayaran. Yun yung nangyayari sa atin. Pero ano ba sinasabi ng Lord? Tapat siya sa mga taong tapat sa Kanya. Alam nyo, kahit nga sa hindi, tapat pa rin ng Lord eh. So dapat anong response natin dun? Dapat tayo rin maging tapat. Kung mahal tayo ng Panginoon, mahalin din natin siya. Magsimula tayo sa kung anong sinasabi ng Lord, yung utos ng Panginoon. Diba? At maniwala kayo, alam nyo guys, lagi ko na tong testimony. Dumaan ako sa financial problems. Lagi nga sinasabi ni Pastor sa kanila ko, yung salamin ko hindi ako nakakabili. Kasi wala pa akong pambili. Marami akong mga pagkakataon na nag-struggle din ako financially. Pero alam nyo ba, ganito yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Naging tapat talaga siya to the point na yung sahod ko ngayon doble sa hinihingi ko. At lagi ko yun tinetestify. Kasi hindi ko inisip yun. Hindi ko inimagine yun. Sabi ko, Lord, kung anong gusto mong trabaho para sa akin, okay lang ako. Tulungan mo lang ako matugunan yung pamilya ko. At grabe. Wala ako sinabing presyo. Hindi ako sabi, Lord, gusto ko ng 45 o gusto ko ng 50. Pero ang binigay niya doon, mas malaki pa. Ganong kabuti ang Lord. Kaya nga sabi niya rito subukin ninyo ako. Sina-challenge tayo ng Panginoon. May ilalagay ka ba ngayon dito? Yung mga bagay na sinasabi mo, Lord, sino-surrender ko sa'yo yung buhay ko. Kasama ba pati financial aspect mo? Baka naman kasi hindi mo nasasama yun. Sa oras na to, pati yung mga bagay na nahihirapan tayo isuko din natin sa Lord. Come on, iataas po natin yung tithes po natin at ipanalangin natin sa Panginoon. Kung tunay na naglilingkod, kung tunay, Lord, na sumusuko sa iyo, sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa paaralan, Lord, pati na rin sa pinansyal namin, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi mo kami pagkukulangin, na hindi mo kami pababayaan. Kaya, Lord, itong mga hawak naming mga tithes, Panginoon, patuloy namin ito na isusuko sa iyo dahil alam namin, Lord, na Ikaw yung Diyos na siyang magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Lord, sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng pagpapala mo na walang kalagyan, Panginoon, dahil sobra kung magbigay ka, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy namin na ino-offer sa iyo, Lord, lahat yung katapatan ng aming mga puso. Ikaw na po, Panginoon, at pinagkakatiwala na namin sa iyo, Jesus, ang lahat. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Diyos sa tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ika'y aking sasamahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. For the
last time. Masasalamatan mapagkailanman. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, muli po mga kapatid ay isa pong please settle down. Okay. Muli po mga kapatid ay isa pong mapagpalang araw ng linggo. Napakagandang araw ng linggo ang sumabawat isa po sa atin. And napakabilis. Napakabilis ng panahon. Ngayon po ay ika-11 araw na kaagad ng bagong taon. At ngayon po ay ika-2 linggo ng bagong taon. Kung papansin ninyo po mga kapatid, bukas makalawa ay mahal na araw na naman. Bukas makalawa ay Todos los Santos na naman. Bukas makalawa ay Pasko na naman. Grabe na po. So, mga kapatid, ipinakikita lang sa atin ng Panginoon na ang panahon ay madaling lumilipas. Nawa, makita po natin ang kahalagahan ng oras ng bawat isa sa atin. Oras na tinatagal natin, oras na narito tayo sa mundong ibabaw na kung saan ay ipinagkakatiwala po sa atin ng Diyos. Nawa makita po natin ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. So, alam po ninyo, salamat sa Panginoon sapagkat ikaw at ako ay patuloy na nagkikita, patuloy na nakaririnig na salita ng Diyos, patuloy na nauunawaan at dalangin ko mga kapatid na ikaw at ako, hindi lamang po tayo makarinig, kundi maunawaan natin. Hindi lamang po maunawaan natin ang salita ng Diyos, kundi maisapamuhay po natin. Dito po manggagaling ang pagpapala ng ating Diyos habang ang salita niya ay ating pong isinasapamuhay. So, hindi ko na po papakatagalin at bago po tayo makinig ng kanyang salita ay maari po bang bigkasin natin ito pong lagi nating binibigkas. Sunday in, Sunday out ay ating pong dinideklara ang mga katagang nasa monitor. At bakit natin dinideklara uli? This is because we believe, I personally believe, brothers, sisters, and friends, that whatever I confess, I possess. Nawa, yung pong mga kinukumpisal ninyo, puro mabubuting bagay. Huwag po tayong kumpisal means declaration. Kumpisal means pagsasalita. Kumpisal means proclamation. Kumpisal means sinasambit ng ating mga labi. Huwag ka magsalita ng puro mura. Huwag ka magsalita ng mga pangit, kundi puro magaganda. Kaya po mga kapatid, bakit? Ang linaw po na sinabi sa 2 talata. Ano yung talata na yan? Sa Proverbs 13:2, from the fruit of thy mouth you shall eat the goodness of it. Mula sa bunga ng iyong lapi, kakain ka ng mabuti rito. At sinabi rin po niya sa 21:18, is that 21:18? Life and death is the power of the tongue. 18:21, I'm sorry po, napagbaliktad. Po, so, buhay at kamatayan sa labi nakasalalay. Yan po. Kaya, pansinin nyo, mga kapatid, ikaw na laging nagmumura. Ikaw na laging nagsasalita ng salitang, buwisit na buhay ito. Ikaw na laging nagsasalitang, ano bang buhay ito? Lagi na lang walang pera. Ano bang buhay ito? Lagi na lang may sakit. Ano bang buhay ito? Lagi na lang nag-aaway yung pamilya namin. Hindi nyo napapansin kung ano yung sinasabi mo. Patuloy na kumikilos at nararanasan mo sa loob ng sambahayan mo, ng pamilya mo. Ayun po. So, anong dapat kong sabihin? Kapatid, anumang problema ang pinagdadaanan mo, pasalamat ka sa Diyos. Dahil ang problemang yan ay pagtuturo sa atin ng Panginoon. Ang problemang yan ay nag-i-stretch sa atin upang matuto tayo. Ang problemang yan, mga kapatid, ay nagaganap sapagkat ayaw ng Panginoon na magpatuloy tayo
maaring mali tayong nagagawa. Ayaw po ng Diyos na magpatuloy tayo sa mali nating ginagawa sapagkat mapapahamak at mapapahamak po tayo. Why? Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Therefore, without further ado, pwede po ba natin bigkasin yung nasa monitor? 1, 2, go. This is the Word of God. I love the Word of God. And I live by the Word of God. Because you and I, like Jesus, have the heart for the lost. Amen. Okay. Salamat po sa Panginoon sapagkat again ay nakapagpahinga ako itong linggo na to. Tama-tama po dahil ako po yung nagpapagaling at sapagkat naoperahan po ako noong Lunes, yun po. At salamat sa Panginoon sapagkat salamat sa Panginoon sapagkat sa pahinga ko ay talaga pong nakapagpahinga ako pero hindi ko rin magawa na hindi ako mag-devotion, hindi ako mag-aral ng Word of God. And actually po ay nakahanda na yung sermon ko para sa susunod na linggo. Anyway, salamat po sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Amen? So, ihanda na po natin ang ating mga sarili sapagkat ako po'y naniniwala may gagawin ng Diyos sa oras na ito. Maaari po ba palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastora Madel Igrubay? Sige, praise the Lord, no? Sino dito excited na makinig ng Word of God? Amen. Wow, ang daming excited. So, kaya naman ngayon, no, batiin mo muna yung katabi mo. Sige, tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, good morning. Good morning. Tapos sa kaliwa mo, sabihin mo, God bless you. Diba? Dapat ngayon umaga, nagdideklara tayo ng pagpapala. O dun sa kanan, sabihin mo, God bless you. Dun sa likuran mo, tignan mo yung nasa likuran mo. Sabihin mo, belated Happy New Year. Yeah. Baka kasi absent siya nung nakaraan. No, di natin nakita. Mabati man lang natin. No? So, nakalabas na ba yung mga notebook natin? Yung Bible natin? Di ba? Yung may ballpen, tignan mo yung katabi mo kung may ballpen. Pahiramin mo. Di ba? Sabi ng Lord, mahalin mo ang kapwa mo. Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. No, pahiramin mo ng ballpen. No, sabi mo basta ibabalik mo Okay, so sige simulan natin. No, mag-start po tayo sa panalangin. Lord, maraming salamat dahil ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Ikaw yung Diyos na mabuti at ikaw yung Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, simula nung pagdating pa lang namin kanina, simula nung adult Sunday School, Lord, kanina ka pa nangungusap, kanina ka pa may ginagawa, kanina ka pa may pinapagaling, Panginoon, kanina ka pa may pinagpapala. Maraming salamat, Panginoon, at hayaan mo na sa mga oras na to, na yung mga salita mo ay pagbubulay-bulayan namin. Yung mga salita mo ay uunawain namin. At the same time, isa sa pamuhay namin. Maraming salamat, Lord. Bigyan mo kami sa mga oras, bigyan mo kami ng puso na marunong makinig, utak na marunong umunawa. Maraming salamat po aming makapangyarihang Diyos at tagapagligtas. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, anong year na ngayon? Anong year na? 2026 na. 'Di ba? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, 2020, pandemic, no? Nasa kanya-kanya tayong mga bahay. Pero ngayon, di ba, magkakasama tayo. Lumipas ang 2021, 2022, 2023, 4, 5. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos.
Di ba? Bakit? Bakit siya pinagpala? Kasi hanggang ngayon, buhay pa. Di ba? Ayan yung pinakamalaking blessing na natanggap natin sa Lord. No? Kung makikita natin, mabilis na nagbabago ang panahon. Yung taon, mabilis na nagbabago. Pero alam mo ba, meron isang hindi nagbabago. Magbago ang taon, magbago ang panahon, magbago ang klima, mawala lahat ng bagay. Pero meron isa na hindi nagbabago. Sino yon? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ayan yung title ko, New Year, Same God. No? Kahit magbago ang lahat, meron isang mananatili. Walang iba kundi ang Diyos. At yung salita niya ay mananatili magpakailanman. Totoo ba yan, Ate Mads? Nakasulat pa yan sa Bible? Oo, nakasulat. Ang sabi sa Mateo chapter 24 verse 35, sabi po dyan, ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Sino nagsasalita niyan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kayamanan mo, mauubos. Kotse mo, mauubos, mawawala. Lahat ng meron tayo mauubos. Maski tayong mga tao, mawawala tayo. Pero meron isang mananatili. Ano yun? Yun ang Word of God. Pakitaas nga po yung mga Bible natin. Nasaan yung mga Bible natin? Sige, taas natin. Okay, wow. O dapat yung Bible na yan, binabasa ha? Dapat yung iba, ang ganda-ganda pa ng Bible, mukhang walang lukot. No? So, dapat binabasa natin yan. Bakit po namin kailangan basahin yan, Ate Mads? Kasi yan yung manual instruction natin dito sa lupa habang nabubuhay tayo. At yung salita ng Diyos na yan, yung mga Bible na hawak natin, yan yung basihan ng katotohanan. Pag wala sa Bible, wag mong paniwalaan. Kasi kapag pinaniwalaan mo, maliligaw ka. Kapag pinaniwalaan mo ang mga bagay na wala sa Bible, mapapahamak ka. Sabihin mo sa katabi mo, titigan mo yung katabi mo. Titigan mo yung katabi mo. Sabihin mo, nagbabasa ka ba ng Bible? Sabihin mo, nagbabasa ka ba ng Bible? Sumagot, ano sagot? Oo daw? Sabi mo, kailan yung huli mong basa? Di ba? Baka mamaya last year pa yan. Baka mamaya 2025 pa yan, di ba? So, kaya malinaw sa atin eh. Malinaw sa atin dahil alam natin yung salita ng Diyos, malinaw sa atin kung ano ang masama sa paningin ng Diyos noong unang panahon, mananatili pa ring masama hanggang ngayon at sa darating na panahon. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? At kung ano yung mga himala na ginawa ng Diyos noong unang panahon, mararanasan pa rin natin ngayon at sa mga susunod pang panahon, sa mga darating pang panahon. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. No? Kaya ayan yung pinakamaganda eh. Ayan yung pinakamaganda sa Word of God, hindi nagbabago. Yung katabi mo lang yung nagbabago. Di ba? Di ba? Minsan fresh, minsan haggard. No? Pero dapat, alam nyo, kapag ikaw talaga nagme-meditate ka ng Word of God, gumaganda ka eh. Naniniwala kayo doon? Inside and out, gumaganda ka. Di ba? Pumupogi. Kaya naniniwala ako kapag na kay Lord ka, hindi ka talaga papangit. Kahit anong problema yan. Di ba? Example, ako na lang. Sinong naniniwalang may sakit ako? Di ba? So ayun po siya, okay? Kapag nasa Lord ka,
malalaman mo talaga kung ano yung katotohanan. Kaya yung mga Bible na hawak natin, napakamahalaga po niyan. Sino walang Bible? Taas ang kamay! Taas ang kamay, walang Bible. Wow, praise God. Alam mo, sabi ng Lord, galit na galit siya sa sinungaling. Di ba? So, sino ang walang Bible? Taas ang kamay. Wow! So, ibig sabihin, lahat tayo may Bible. Praise the Lord. Di ba? Dapat ganyan. Lahat ng umaattend sa church, dapat may Bible. Di ba? Dala kaya? Ayun ang tanong, di ba? Pakitaas nga yung mga Bible natin ulit. Okay. Yang mga Bible na yan po yung katotohanan. Yan talaga yung yan talaga yung magpapabuti ng buhay natin. 'Di ba? Buhay natin wasak-wasak. Kung gusto nating umayos, magbasa tayo ng Bible at the same time sundin natin. Okay? Sabi ng Mateo chapter 9 verse 36. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng problema nila at wala silang mahingan ng tulong. Para silang tupang walang pastol. Imagine, no? Nung nakita ni Lord, yung napakaraming tao, naawa siya. Bakit siya naawa? Kasi yung mga tao tad-tad ng problema. Problema sa pamilya, problema sa kalusugan, problema sa pinansyal, ano pa? Problema sa pag-aaral, sa trabaho, sa relationship, sa anak. Diba? Tad-tad. Sabi dyan, tad-tad ng problema. Problema sa gobyerno, sa kasalanan. No? So, sino dito ang naniniwala na itong henerasyon ngayon ay tad-tad talaga ng problema? Yung parang nakikita mo, ano ba yan? Wala na akong nakikitang pag-asa. Lord, kaya pa ba? No? Tad-tad ng problema. Ang sabi po ng verse, napakarami nilang problema at wala silang mahingan ng tulong para silang tupang walang pastol. Tupang walang pastol. Okay? Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Sige, tignan mo yung katabi mo. Diba? January 11 pa lang. Pero ang face, pang November 1 na. Diba? Sabi mo, nagsisimula pa lang ang taon. Kapit tayo kay Lord. No? Sabi mo sa katabi mo, kapit tayo kay Lord. Okay. So, kung tatanungin kita, sino dito naniniwala na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala sa buhay niya? Na kahit sa paningin mo, imposible talaga, Ate Mads eh. Pero alam mo sa sarili mo, kayang gawin ng Panginoon. Diba? Kayang gawin ng Panginoon. Alam niyo po, no, ako po kasi nagdi-devotion na ako sa New Testament. Medyo natagalan din ako sa Old Testament eh. Pero sa Old Testament, diba, katulad ng sinabi ko kanina, kung ang Diyos ay gumawa ng himala noong unang panahon, kaya niya rin gumawa ng himala ngayon, at sa darating pang panahon. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. No? So, si Jesus, after niyang mabaptize, no, dinala siya ng Holy Spirit sa ilang para mag-prayer and fasting. And then after niyang mag-prayer and fasting, ano yung nangyari? Doon siya nag-start mangaral. Bakit? Kasi nakita niya yung crowd eh. Nakita niya yung crowd tad-tad ng problema. Walang mahingan ng tulong. Walang pag-asa. So meaning, habang si Jesus nag-share ng Word of God, ano yung ginagawa niya? Gumagawa siya ng himala sa mga tao. Nagpapagaling siya ng may sakit, bumubuhay siya ng mga patay, nagpapalay siya ng mga demonyo, no?
nagbabago siya ng buhay. Ayun yung mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Okay? Sabi mo sa katabi mo, nabasa mo ba yon? Sabi mo, nabasa mo ba yon? Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, magbasa talaga tayo ng Bible no? So, katulad po ng sinabi ko, na ang Diyos, kaya niyang gumawa ng himala. Kahit tingin mo napaka-imposible. Naniniwala ka doon? Pwede bang lahat ng naniniwala ay pumalakpak? Di ba? Pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Okay. Ayan. Actually po, yung ituturo ko ay tungkol sa babaeng dinudugo. Sino dito nabasa na yung kwento? Pwede bang taas ang kamay? Okay, halos malami-rami din, Pero sa mga hindi pa nakakabasa, pag-aaralan natin ngayon yan. Okay? So, buksan po natin yung Bible natin sa Marcos chapter 5, verse 25 to 34. So, ang sabi dyan, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Nagastos niya na ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot, pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Diba? So, sino ang hindi madi-discourage sa sitwasyon niya? Okay? Pagpatuloy natin. Sabi sa 27, nabalitaan niya ang mga himalang ginawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. 28, naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya, ay gagaling na ako. Sabi sa 29, nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang, magaling na siya. Sabi sa 30, agad naman naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Kaya lumingon siya at nagtanong, sino ang humipo sa damit ko? 31, sumagot ang mga tagasunod niya, sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit po kayo nagtatanong kung sino ang humipo sa inyo? Pero patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang humipo sa kanya. 33, alam ng babae kung ano ang nangyari sa kanya, kaya lumapit siya, nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Ipinagtapat niya ang katotohanan kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa, magaling ka na. Diba? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon sa verse na binasa natin ngayon. No? Actually po, maraming kwento, maraming mga himalang ginawa si Jesus. No? Pero isa to sa mga favorite ko, no? Isa to sa mga favorite ko na himala na ginawa ng Lord. Okay? So isa-isahin po natin Yan. So sabi sa 25, meron daw pong babae. Ilang years siyang dinudugo? 12 years. Ilang years? 12 years. At ang sabi, nung unang panahon sa batas nila, kapag ikaw dinudugo ka, 'di ba? Itinuturing kang marumi. Itinuturing kang rejected. Kumbaga, walang lumalapit sa'yo. Bawal kang hawakan. Yung mga hinawakan mo, bawal hawakan ng ibang tao. Kasi nga, ang tingin nila sa'yo, marumi. So imagine, sa loob ng 12 years na yon, yung pinagdaanan ng babaeng dinudugo. No? And then, ang sabi dyan, maraming hirap daw po ang dinanas niya sa pagpapagamot niya sa iba't ibang mga doktor. Sabi niya, nagastos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Okay? Wala, naubos Imbis daw, ang sabi dyan, imbis daw na gumaling, ang nangyari sa sakit niya, lumala. Lumala daw yung sakit niya. No? So, kumbaga, makikita natin dito,
kahit gaano marami ang pera mo, kahit gaano ka karami ng pera, hindi yan kayang solusyonan ng problema mo. Kahit marami ang pera mo, hindi masusolusyonan yan ng problema mo. Ayan, naayos ko rin yung sentence. No? So, ayun yung pinapakita ng verse na yan. Kahit marami kang pera, kahit marami kang kayamanan, kahit nasa iyo na lahat, may mga bagay talaga tayo na hindi natin kontrolado. May mga laban talaga tayo na hindi natin kaya. Naniniwala ka doon? Di ba? May mga laban tayo na wala talaga tayong magawa kundi umasa na lang sa ating Panginoon. Amen? Amen. So for example, ikaw, kung tatanungin kita, anong laban ang pinagdaraanan mo ngayon? Eto, 12 years, dinudugo. Diba? Itinuring na marumi. Itinuring na marumi, walang lumalapit. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Pamilya mo, na binubuo mo, inaayos mo, pero unti-unti nakikita mo nasisira. Sa panahon ngayon, uso ang broken family. Diba? May mga hinahandle ako na broken family. At ako din po, nagmula ako sa broken family. Pero mabuti ang Diyos sa buhay namin. Diba? Anong pinagdaraanan mo ngayon? Kalusugan mo? Sinabi ng doktor mo, walang gamot sa sakit mo. Diba? Walang gamot sa sakit mo eh. No? Ano pa? Pinansyal? Natatakot ka? Timods, natatakot po ako kasi enrollan na naman, wala na naman po kaming pambayad ng tuition. Timods, katapusan na naman, bayaran na naman ng mga bills, bayad sa tubig, sa ilaw, sa internet. No? Timods, yung ministry ko hindi lumalago kahit anong gawa ko. Meron po akong hawak na 5. Yung isa doon minsan okay, yung 4 doon tinotoyo. Paano na? Diba? Ate Mads, pinagpe-pray ko naman po silang 5. Pero mas malakas yung espiritu nila. Pwede bang tuyuin na lang din ako para 6 kami? Diba? Minsan, ayan yung mga struggle natin. Ano pa yung mga struggle natin? Ate Mads, yung anak ko eh. Grabe sumagot sa akin. As in, kaya akong lamunin. Ako yung nanay, pero parang siya yung nanay. Diba? O kaya yung asawa mo, grabe magsalita. Pinatay ko naman yung aircon eh! Diba? Ayaw pa kasi January, yung mga weather, malamig. No? Yung mga ganong pananalita. Grabe. So ano pong reason ba't kayo nag-away mag-asawa? Sa aircon po. No? Yung mga bagay na hindi napagkakasunduan. No? Kaya po ako sa cell group po ni Pastora, sa cell group po ng Kananayan, as in marami po talaga kaming na-acquire na wisdom. No? Paano mag-asawa? No? Ano pa? Marami. Pero, kailangan, bago ka magdesisyon, di ba, 10 beses mong pinag-isipan, no, bago ka magdesisyon. As in, marami po kaming natututunan sa cell group ng mga kababaihan. Pero hindi ako mag-aasawa. Sinasabi ko lang para may idea kayo. Okay? So, ayun yung mga struggle natin. Ayun yung mga pinagdaraanan natin. Pero, yung kwento ng babaeng dinudugo, biglang nagbago. Bakit biglang nagbago? Kasi sa verse 27, biglang pumasok sa kwento si Jesus. Biglang dumating si Jesus. Sabi ng 27, nabalitaan niya ang mga himalang ginawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Okay. Bakit? Kasi itong panahon na to,
Marami na pong mga himalang ginawa ang Panginoon. Katulad po ng sinabi ko kanina, nagpagaling siya ng may sakit. Ano pa? Nagpalayas ng mga demonyo. Ano pa ginawa niya? Bumuhay siya ng mga patay. As in, mababasa niyo sa New Testament, dire-diretso po yan. Mga himalang ginawa ni Jesus. Yung 5,000 katao, napakain niya sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. At the same time, may sumobra pa na 12 na basket. Parang, Lord, paano nangyari yun? No? So, number 1, para ma-receive natin yung miracle na nais natin, kailangan may alam ka sa salita ng Diyos. Kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Pakitaas nga po yung mga Bible natin. 'Di ba? Kailangan talaga may alam tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil yan yung tutulong sa atin. Pwedeng pakibasa to? 1, 2, 3, go! Ano daw? Pakisabi sa katabi mo. Diba? O sa kaliwa mo, pakisabi. Kung paano mong ginagawa na yung araw ng linggo ay non-negotiable, dapat yung pagbabasa ng Biblia ay non-negotiable din. Kaso minsan marami tayong katuwiran. Ate Mads, busy po ako eh. Kailangan ko pong magluto. Walang kakainin yung pamilya ko. Ate Mads, busy akong mag-alaga ng apo ko. Kailangan ko silang alagaan. Kailangan kong magtinda. Kailangan kong marami kaming assignment. Sa trabaho, tinambakan ako. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo, parang ikaw yun ah. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun ah. No? Actually, yan yung madalas nating sinasabi. Ba't hindi ka nag-devotion? Ba't hindi ka nagbasa ng Bible? Busy po kasi ako. Di ba? Busy po kasi ako. Alam niyo po, the more na may problema ka, the more na may pinagdadaanan ka, dapat mas lalo kang nagbabasa ng salita ng Diyos. Dapat hindi ka nagiging tamad. Bakit? Kasi yan talaga yung makakatulong sa'yo. No? And then ang sabi dito, o kayo na magbasa, 1, 2, 3, go, pakilakas! Ano daw yung sarado? Ano daw? Utak. Kaya ayaw tumanggap ng turo. Bakit? Kasi sarado utak eh. Sarado yung Bible eh. O, pakitaas yung Bible nyo. Sige, pakitaas yung Bible. O, di ba? Yung iba, bago. Kailan mo huling binuksan yan? Nung 2022. Kasi pinasok ko po yung lotto ticket. Di ba? Kailan mo huling binuksan ng Bible mo? No? Sabi dyan, ang Kristiyano na sarado ang Bible, sarado din ang utak. Kaya mahirap tumanggap ng turo. No? Kaya kapag nire-rebuke, nasasaktan. Paano ba ang sabi ng Biblia? Ang sabi po ng Bible, no? Sa Timothy 3:16, ang salita ng Diyos ay magagamit. Saan daw? Sa pagtuturo. Pagtutuwid ng maayos na pamumuhay. Pagsasaway, pagtuturo ng katotohanan. Ayan po yung kayang gawin ng Biblia sa buhay natin. No? Alam nyo, ito po isa po to sa mga natutunan ko, no? Kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, lahat ng imposible, mananatiling posible. Hindi. Mali. Wait lang. Wait lang. Basahin natin. Diba? Okay. Ayan. Sabi, nakakaawa
nakakaawa ang taong walang alam sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil lahat ng imposible sa'yo ay hindi magiging posible. Amen? No, hindi ka maniniwala sa himala. Hindi ka maniniwala na ang Diyos ay mabuti. Hindi ka maniniwala na ang Diyos ay gumagawa ng mga posibleng bagay. No, kapag hindi ka nagbababad sa salita ng Diyos, hindi ka talaga maniniwala dyan. At ang sabi ng Biblia, ang sabi po ng Bible, ang tao na nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod dito ay itinuring na matalino. Itinuring na matalino. No? Sabi pa ng Biblia, kahit dumating ang malakas na hangin, ang malakas na bagyo, mananatili siyang nakatayo yung bahay na tinayo niya. Bakit? Kasi matatag ang pundasyon. Amen? Ang salita ng Diyos, inihahanda tayo niyan. Na kahit anuman ang dumating na mabibigat na sitwasyon, inihahanda tayo niyan sa problema na mas lalo pa tayong mapalapit sa salita ng Diyos. Amen? Sino nakakakilala dito kay David? Kay King David, taas ang kamay. Diba? Tinagurian siyang a man after God's own heart. Bakit siya tinagurian na ganon? Diba? Dito muna tayo. Bakit siya tinagurian na ganon? Kasi ang sabi ng Awit, chapter 119, verse 97, iniibig ko ang iyong kautusan. Buong araw ay palagi ko itong pinagbubulay-bulayan. No, si King David po ang nagsabi niyan. Imagine, buong araw, lagi ko itong pinagbubulay-bulayan. Kaya tinagurian siyang a man after God's own heart. Kaya kahit dumating yung leon, walang panalo sa kanya yung leon. Kahit dumating yung malaking oso, walang panalo sa kanya yung oso. Kahit dumating yung higante, anong pangalan nun? Goliath. Walang panalo sa kanya. Bakit? Kasi lagi siyang nagbababad sa salita ng Diyos. At yung mga tao na nagbababad sa presensya ng Diyos, pinagpapala ng Diyos yan. Na kahit ano yung gagawin nila, pagpapalain sila. Kaya di nyo napansin yung buhay ni Joseph. Kahit anong gawin niya, kahit saan siya mapunta, pinagpapala siya ng Diyos. Sinasamahan siya ng Diyos. Ganon kumilos ang Diyos sa mga taong malapit sa Kanya. Kaya po ang sabi dito, kapag lumalim ka sa Word of God, tataas ang antas ng pamumuhay mo. Amen? Naniniwala ka doon? Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka doon? Diba? Tataas talaga yung antas ng pamumuhay mo. Magkakaroon ka ng standard sa buhay mo. At the same time, ma-identify mo yung mali at yung katotohanan. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming fake news. Diba? Lalo na sa panahon ngayon na ninonormalize ang paggawa ng kasalanan. Amen? Okay lang magloko sa asawa. Hindi naman ako mahuhuli, magtatago naman ako eh. Diba? Magaling naman akong magtago, hindi ako mahuhuli. No? Pero lagi ko pong sinasabi kung ano ang mali or kung ano ang kasalanan noong unang panahon. Still, kasalanan yan ngayon at sa darating na panahon. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nyo pansin, pasimba-simba tayo pero walang nababago sa buhay natin. Bakit? Kasi hirap mag-meditate ng word. Nakakarinig lang pag Sunday. Nakakarinig lang kapag sa cell group. Kaya di mo pansin, hirap ka pa rin magpatawad. Tignan mo yung katabi mo. Yeah. Hirap pa rin magpatawad. Yung katabi mo, hirap pa rin magbago. No? Yung katabi mo, lagi pa rin nahuhulog sa kasalanan. Bakit? Kasi hindi ma-identify kung ano yung tama at mali eh. Bakit? Kasi walang tanim na salita ng Diyos.
Ako dati, no, naalala ko, di ba sinabi ko sa inyo, nagtitinda kami sa Divisoria. Tapos, yung delentar, di ba yung delentar, maraming pera yun eh. Di ba? Tapos, may mga barya doon. No, so, binibilang ko yun. No, akala ko lahat akin. No, tapos minsan may naiipit doon na hundreds. Hinahatian ko yung kuya ko. 'Di ba? Mas malaki sa kuya ko. Para pag nagtanong yung nanay ko, 'di ba? Para pag nagtanong yung nanay ko, ba't parang may kulang sa pera? 'Di ba? Hindi talaga ako aamin 'yan. No. Ba't parang may kulang sa pera natin? No? So, ano nangyayari? Minsan pag nagkakabunyagan, konti lang yung kinuha ko eh. Di ba? Mas malaki sa kuya ko. So, ibig sabihin, mas mapapagalitan ng husto si kuya. Di ba? Ganun ako mag-isip dati. Basta hatian ko lang siya. Pero, nung nakakilala ako sa Diyos, maliit na kasalanan o malaki na kasalanan is still kasalanan yan sa paningin ng Panginoon. Ate Mads, nagsinungaling lang naman ako, hindi naman ako pumatay. Maliit lang naman yung kasalanan na ginawa ko. Still, maliit na kasalanan at malaking kasalanan, parehong kasalanan sa mata ng Diyos. Diba? Minsan nangangatwiran pa tayo, hindi natin na-identify. Ba't di mo ma-identify? Kasi nga di tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. No? Kaya napakahalaga na meron kang word of God sa buhay mo. Meron kang pinanghahawagan na salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya dapat po, ang pagbabasa natin ng Biblia ay non-negotiable talaga. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Diba? Sabi mo, mamaya pag uwi, magbasa ka na. Sabi mo, magbasa ka na. Dapat hindi lang ngayong January 11. Ikaw ba ginugol mo sa buhay mo, ay magbabasa ako sa loob ng 1 linggo kahit 4? O ikaw wala ka talagang plano? Makikinig na lang ako kay pastor. Makikinig na lang ako sa cell leader ko. Di ba? Ano ba talagang plano mo? Kaya hirap po tayong lumago. No? Actually, meron akong cell group, senior. Pinagsabihan ko, sinabi sa akin, October 2025, last year. Diba? Kasi sa cell group po talaga mapilit ako eh. Sabi ko, hindi. Hindi ka lalago nang hindi ka nagbabasa. Hindi ka lalago nang hindi ka nananalangin. Lagi niya kasing sinasabi sa akin, kasi senior na ako, nakakalimutan ko eh. Di ba? Lagi niyang sinasabi sa akin. Tapos nilinyahan niya ako na pwede ba pag senior na lang, pwede bang wala nang gawin? Di ba? Gusto niya wala na daw siyang gawin. Sabi ko, wala kang gustong gawin. Anong gusto mong mangyari? Wala, ganito na lang, upo lang. Sabi ko, talaga, yan talaga gusto mong mangyari. Ay ko, hindi ka natatakot sa sinasabi mo. Di ba? Yung mga, may nakangiti, alam niya na yun kung sino yun. Kasi narinig niya, kasama ko sa cell group yun. Di ba? So, ayun ang sabi niya, senior na daw siya. Sabi niya, dapat ayun yung linya niya sa akin. Dapat kapag senior na, wala nang ginagawa. Di ba? Buti na lang talaga, nagbago na ako. Kundi baka na-uppercut ko yun. Buti na lang talaga ang Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kami pa naman sa bahay, laki kami sa wrestling. Diba? Nakikipag-wrestling kami. No? So, buti na lang talaga na bago ako. Okay? And then, ang sabi sa verse 28, naisip kasi ng babae, mahipo ko lamang ang damit niya ay gagaling na ako. No? So para ma-receive mo yung miracle mo, number 2, kailangan binivisualize mo siya. Kailangan malinaw sa isipan mo. And then, yung isipan ng babae, sabi niya, makikipagsiksikan talaga ako sa maraming tao. Imagine, ilang years siyang dinudugo? 12 years.
No, syempre, mahina na siya. Di ba? Mahina na siya, pero ano ginawa niya? Nakipagsiksikan siya sa maraming tao. And then yung nasa mind niya, mahipo ko lamang. Yung damit ng laylayan ni Jesus, gagaling na ako. Okay? Kailangan po talaga may nakikita tayo eh. Mahalaga na meron tayong clear picture sa isipan natin. No? For example, si Abraham. Kilala niyo si Abraham? Hindi yung asawa ni Ate Diana. Di ba? Si Abraham, yung matuwid. Hindi ko sinasabing hindi matuwid si Kuya Abraham, ha? Pero mas matuwid yung nasa Bible. Di ba? Ano sabi doon? Tinagurian siyang Father of faith. Tinuruan siya ni Lord na mag-visualize. Kasi ang Panginoon may pangako sa kanya. Ano yung pangako ng Lord sa kanya? O Abraham, nakikita mo ba yung mga bituin sa langit? Ganyang karami yung magiging lahi mo. O dito tayo. O eto, yung mga buhangin sa dalampasigan, nakikita mo ba? Ganyan magiging karami yung mga lahi mo. No? So sino pa yung mga nagbi-visualize sa Bible nung at the same time na receive nila yung miracle nila? Si Bartimaeus, kilala nyo? Sino nakakakilala kay Bartimaeus? Taas ang kamay. Diba? Si Bartimaeus ay isa pong bulag at the same time nang lilimos siya sa gilid ng kalsada. No? Si Bartimaeus naniwala din eh. Kasi narinig niya dadaan si Jesus. So sumigaw siya, sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. No? So ano nangyari? Nakot niya yung attention ni Lord. And then sabi, patayuin niyo siya. Bakit? Kasi desperado na rin si Bartimaeus. Kailangan niya ng kagalingan. Kailangan niya ng pagbabago ng buhay. At the same time, alam niya na walang ibang makakatulong sa kanya kundi si Jesus. No? So pinatayo siya ni Jesus. And then yung balabal niya, ano ginawa? Hinagis niya. No? Tapos, tinanong siya ni Lord. Sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Sumagot si Bartimaeus. Sabi niya, Guro, gusto ko pong makakita. Nung moment na yun, na-receive niya yung miracle niya. Nakakita siya. Kaya mahalaga na meron kang nakikita. Mahalaga na maliwanag sa isipan mo. For example, sa youth, di ba, lagi kaming napagsasabihan. Lagi kaming napagsasabihan, ano ba nakikita nyo sa youth? 2026 na, ano plano nyo sa youth? Ganito po kasi Ate Jem, tapos ganito po ate. Hindi, dapat may nakikita kayo. Diba? Kaya po mahalaga na meron tayong nakikita. For example, ikaw, sa mga oras na to, ano yung gusto mong gawin sa'yo ng Panginoon? Ano yung nakikita mo? Ano yung pinagdarasal mo? No? For example, example ko na lang yung sarili ko. Katulad ng sabi ko, di ba, broken family kami dati. Broken family po kami. And then one time, mentoring nun sa Nabotas. Naalala ko, ang nag-share nun, si Pastor Jonel, no, yung taga Pampanga. Tapos, ang sabi niya, ang lahat ng ninakaw ng kaaway ay kayang ibalik ng Diyos. Sa isip ko, imposible. Paano yun? Parang malala naman yung pinag-awayan ng magulang ko. Pwede ba yun? No? Biglang may sinabi siya, manampalataya ka lang at huwag kang mag-alinlangan. No? So nung moment na yun, naniwala ako. Lord, imposible sa akin pero posible sa'yo. Baguhang Kristiyano pa lang ako nun Baguhan pa lang ako nun. And then after 7 years, binabad ko talaga sa prayer yun. Panginoon, ito yung nilagay mo sa puso ko Sabi mo, Panginoon, meron kang magandang plano. At yung unang verse na itinuro sa akin sa cell group, sabi ko naman sa inyo na si Ate Jem yung una kong leader at yung una kong kinain, yung Monay,
na may strawberry at peanut. Di ba? So, di ko makakalimutan yun. Unang verse na itinuro sa akin, Jeremiah 29:11, na merong magandang plano sa iyo ang Diyos. At yung plano na yun ay punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. No? So, may narinig, tandaan nyo, may narinig ako na word, pinanghawakan ko. And after 7 years, bago nawala ang mama ko, nagkaayos yung tatay ko. No? So, sige, palakpakan natin ang Diyos. So, ano yung pinopoint ko? Kailangan meron kang clear picture sa isip mo. Gusto mo ng masaya at maayos na tahanan? Ipag-pray mo yan. Kailangan nakikita mo sa isipan pa lang bago mangyari sa spirit, bago mangyari sa physical. 'Di ba? Nangyayari muna yan sa spiritual. Dapat sa isip mo malinaw. Kung magtatayo ka ng bahay, eto, gusto ko may swimming pool sa 3rd floor. Sa 2nd floor may swimming pool. Resort pala tinayo mo. 'Di ba? So dapat malinaw sa isipan natin. Dahil yan po yung nais ng ating Panginoon. Amen? So sa mga oras na to, ano ang himala na inaasahan mo sa Panginoon? Kagalingan ba yan? Masayang samahan ng pamilya? Or negosyo na pinagpipray mo? Or ministry mo na gusto mo nang mabuo yung 12 mo? Diba? Kahit ano yan, kayang-kayang gawan ng ating Panginoon yan. At the same time, walang imposible sa ating Panginoon. Sino naniniwala doon na walang imposible kay Lord? Amen. And then, eto yung pangatlo pa lang pala. Sabi dyan, confess the miracle. Kailangan mo daw i-confess. No, kailangan mo daw sabihin. Kailangan mo daw ideklara. Sabi ng 28, naisip kasi ng babae, mahipo ko lamang yung damit niya ay gagaling na ako. No? Sinabi niya yan. Nakalagay sa Bible yan. Mahipo ko lamang ang damit niya ay gagaling na ako. Alam nyo, si Lord, interesado siya sa puso mo. Naniniwala ka dun? Every time na tumitingin si Lord, tumitingin siya sa puso mo. So kung tatanungin kita, kumusta ang laman ng puso mo? Kumusta ang puso mo? Ano laman yan? Pagdududa, takot? Kasi kung ano laman neto, yun ang lalabas dito. Kung galit to, magsasalita ang bibig. 'Di ba? Kung puro takot, pagdududa, yun ang lalabas sa bibig. And then katulad ng sinabi kanina, narinig natin yung sinabi ni Pastor, buhay at kamatayan sa bibig nakasalalay, sa labi nakasalalay. So ano ibig sabihin nun? Na makapangyarihan yung ating bibig. Kaya alam niyo po tayo, no? Imbis na magsalita tayo ng mga pangit na bagay, diba? Imbis na magsalita ka ng mga negatibong bagay, no? Magsalita ka na lang ng mabubuti. Kasi minsan sa bahay, lagi nating sinasabi, buwisit na buhay to. Kaya tingnan mo, yung buhay, nagkakandaloko-loko. Ano ba yan? Wala na naman akong pera. Diba? Kaya nauubos talaga yung pera. No? Ano ba yan? Ang tigas ng anak ko. Kaya tumitigas talaga yung ulo ng bata. Bakit? Kasi makapangyarihan ng bibig. Tandaan nyo, makapangyarihan ng bibig. Imbes na magsalita tayo ng mga masasakit na bagay, mag-declare ka na lang ng mabubuti na bagay. Lord, salamat, pagpapalain mo ko ngayong araw. Lord, salamat, dahil alam ko na ikaw yung Diyos na sasama sa akin. Lord, salamat, dahil ngayon pa lang, inaangking ko na yung lahat ng pinag-pray ko, ibinigay mo na. Lord, salamat, ngayong araw na to, ano man yung gagawin ko, pagtatagumpayin mo ko. Diba? Magsalita tayo ng mabubuting bagay.
I-practice natin na magsalita ng ganun. Kasi tayo, nasanay tayo na laging nagmumura. Di ba? Nasanay tayo na laging magmura. Nasanay tayo na magsalta ng mga negatibo. Nasanay tayo magsalta ng hindi ko kaya yan. Ang hirap naman yan. Pakopya na lang. Di ba? So, lagi natin yan mga sinasabi, mga binabanggit. No? So, kung talagang gusto nating maranasan yung himala na nanggagaling sa ating Panginoon, magdeklara ka. Kaya di nyo po napapansin, every time na nagsasalita ako sa harapan, good morning, God bless you. Bakit? Para umpisa pa lang, di ba, mag-declare na tayo ng pagpapala. Amen? Amen. And then, ito yung pinakalas. Yan. Sabi po dito sa number 4, have faith in Jesus. Di ba? Have faith in Jesus. Sabi sa 29, nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang ano daw? Ano daw? Magaling na siya. 34. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa at magaling ka na. Actually, kung mababasa niyo po kanina sa verse 25, wala siyang pangalan. 'Di ba? Ang tawag lang sa kanya, babaeng dinudugo. Yun lang. Pero natapos yung kwento na tinawag siyang anak ng ating Panginoon. So ano yung pinopoint ko dito? Ang sino mang lumalapit kay Jesus, nagbabago talaga yung identity. 'Di ba? Ang sino mang lumalapit kay Jesus, makakaranas talaga ng himala. No? Ang sabi po diyan, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. And then verse 29, nung moment din na yon, imagine 12 years na nakikipaglaban siya sa sakit niya. 12 years siyang merong mga battle sa buhay niya. Hirap, di ba? Naging mahirap, naubos ang kayamanan. Pero nung moment na umentor si Jesus sa buhay niya, nung moment na naisip niya, mahipo ko lang talaga to eh. Gagaling ako eh. No? And then verse 29, natanggap niya yung kagalingan na inaasam-asam niya. And then sabi sa 34, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. No? Pananampalataya. Pakisabi nga pananampalataya. Pakisabi nga faith. Pakisabi nga pananampalataya. Very good. 'Di ba? So, pananampalataya. Ate Mads, ano ba ang pananampalataya? Ang sabi sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya, no? Sabi doon, ang pananampalataya ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero sigurado ka na darating sa'yo. Ayan po yung pananampalataya. At ang pananampalataya ay lumalago kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos. No? Bilang Kristiyano, mahalaga na meron tayong pananampalataya. For example, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Hindi mo pa nakikita yung kaligtasan, hindi mo pa nahahawakan yung kaligtasan, pero nananampalataya ka, naligtas ka. Amen? Ganun po kumilos ang pananampalataya. No, ang tawag dun supernatural faith. Hindi mo pa man nakikita, hindi mo pa man nahahawakan, naniniwala ka na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Amen? No, ganun po ang pananampalataya. Kaya babalik na naman tayo sa Word of God. Kailangan yung pananampalataya na yan, no, magbasa talaga tayo. At the same time, hindi lang puro pananampalataya, samahan mo ng kilos. Samahan mo ng kilos dahil ang pananampalataya na walang halong kilos at gawa ay patay. So magkasama po yan. For example, eto, si babaeng dinudugo, di ba, hindi siya gagaling kung hindi siya lalapit kay Jesus.
Hindi siya gagaling kung hindi siya hahakbang. Hindi siya gagaling kung hindi siya makikipagsiksikan sa maraming tao. Kaya niya na-receive yung himala dahil nanampalataya siya na merong Diyos na nagpapagaling. Si Bartimeus, pinagaling siya ng dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya siya nakakita dahil pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. Sino pa? Si Abraham at si Sarah. Imposible na magkaroon sila ng anak dahil matanda na sila. Pero by faith, binigyan sila ng anak ng Diyos. No? By faith, nakuha nila. Ipinagkaloob sila ng Panginoon. At kung mababasa nyo, Hebreo chapter 11, ayan po yung tungkol sa pananampalataya na may mga tao na talagang nagwagi ng mga henerasyon nila dahil sa pananampalataya nila. Si Noah, hindi niya alam kung ano yung ulan. Pero sabi ng Lord, gumawa ka ng barko. Ilang years niya ginawa yon? 120. Diba? Kung tayo yun, baka isang linggo pa lang, ano ba naman to? Pagod na ako, ayoko na pumukpok. Ayoko na maglagari. Tapos tatawagin ko pa yung mga ibon. Tatawagin ko pa yung mga elepante. Kasi lahat ng animals tinawag eh. No? Hirap naman yan, Lord. No? Pero by faith, sumunod siya sa Panginoon. No? So, ayan po yung nagagawa ng pananampalataya ng tao. Ayan yung nagagawa ng pananampalataya ng tao. And then, tatapusin ko po sa verse na to. Pwede bang lahat tayo ay tumayo? Ayan. Mateo chapter 7, verse 7 to 8. Ito po yung tinatawag na humingi, humanap, at kumatok. Diba? Humingi, humanap, kumatok. Sabi sa 7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. No? So ang sinasabi po dyan na tungkol po yan kay Lord, humingi tayo sa Diyos, hanapin natin sa Diyos, kumatok tayo sa Diyos. And then eto ang pangako sa 8. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay ano daw? Ang naghahanap ay at ang kumakatok ay diba? Ayan po ang sabi ng Bible. Ang lahat ng humihingi makakatanggap. Ang lahat ng naghahanap ay nakakakita. At ang lahat ng kumakatok ay pinagbubuksan. No? So right now, alam ko lahat tayo may mga pinagpipray. Amen? Minsan yung pinagpipray natin, parang imposible na mangyari. Parang imposible na mangyari. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, sa mga oras na to, na walang imposible sa Diyos. Ako po, na-diagnose ako autoimmune. Last year. So magwa 1 year na ako ngayon. And then bumalik ako dun sa doktor bago ako mag-birthday. No? So naglalakad pa lang ako Naglalakad pa lang ako, di niya pa nakikita yung mga result ko, mga lab test ko. Alam niya na kung ano nangyayari sa akin. And then, sabi niya sa akin, kasi kapag nagmamanifest sa labas, alam ko na hindi okay sa loob. Sabi ko, okay, Dok. Tapos ang sabi niya sa akin, mahaba-haba pa tayong maggagamutan ha, mga 5 years pa. Kasi ganyan yung sakit na yan. So, autoimmune po yun ha. Hindi po nakakahawa yun ha. So, ayun. So, sabi, 5 years? Sabi niya, ganun kasi yung mga sakit na yan eh. 5 years talaga. Kailangan patulugin. And then, ang sabi sa akin, walang gamot. Di ba? Walang gamot. Pero meron pang maintenance.
di ba? Meron mga pang-emergency medicine na kapag nananakit, inuman mo na kagad. No, ayun yung sabi sa akin. And then paglabas ko ng ospital, nagpasalamat ako kay Lord. Actually, nung moment na na-diagnose ako, ano yun eh, January 2. So, December 30, 2024. Diba? So, pumunta kami ng ER. So, January 1, walang walang mga doktor. January 2. January 2, bumalik ako ng ospital. Tapos, ayun ang sabi sa akin, na-diagnose nga ako. No, sabi, walang gamot. Okay? Pero nung moment na paglabas ko ng ospital, ang sabi ko na lang, thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord. Minsan, may mga bagay na hirap tayong unawain. May mga bagay, bakit nangyari? Diba? Bakit nangyari? Pero isa lang yung pinanghahawakan natin. Walang pagsubok na hindi ibibigay sa'yo ng Diyos na hindi mo makakaya. At sa oras ng pagsubok, bibigyan ka niya ng kalakasan. Kasi pangako niya yun eh. No? So, anong pinopoint ko ngayon? Sa mga oras na to, imaginein mo, i-confess mo kung ano yung mga miracle na gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo. Sino dito nagpipray, taas ang kamay? Sino dito may bibig, taas ang kamay? Sino dito may boses, taas ang kamay? Actually, kagabi, medyo nag-struggle na ako. Sabi ko, Lord, paano yun? Wala akong boses. Kailangan akong magkaroon ng boses, Panginoon, kasi magsasalita ako bukas. Ayun ang sabi ko. Pero ngayon may boses ako. Diba? Mabuti ang Diyos. No? So, sa mga oras na to, lahat ng nandito sa church, mananalangin. I-declare mo yung kung anong gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo. Ako, mananalangin ako. Pero at the same time, manalangin ka para sa sarili mo. Manalangin ka para sa pamilya mo, sa kalusugan mo, sa mga tao na hinahandle mo. At sa mga oras na to, sino naniniwala na nakikinig ang Diyos? Diba? Nakikinig ang Diyos. So magpe-pray po ako ngayon and then manalangin kayo. Huwag kayong madistract sa katabi nyo. Huwag muna natin pansinin yung katabi natin. Bakit? Kasi hindi naman yan yung sasagot ng panalangin natin eh. Amen? Ang sasagot ng panalangin natin ay ating Panginoon. Kung kaya mong lakasan, go lang, lakasan mo. Iparating mo sa langit. Diba? Iparating mo sa langit. Katulad nung ginagawa namin dito, ang tumatak sa isipan namin dito. Diba? Sa pagpupuri, may pagtatagumpay. Kaya naman, grabe kami gumalaw. Diba? Grabe kami umawit para sa Diyos. Kasi alam namin, every time na umaawit kami, may pagtatagumpay na nangyayari sa buhay namin. And then, sa panalangin mo, nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. Ipag-pray mo, kailangan ba ng buhay? Kailangan ba ng pagpapala? Kailangan ba ng pagsama ng Diyos sa ministry mo? Kailangan mo ba ng masayang samahan ng pamilya, karunungan, pinansyal, or bubuksan na negosyo? Ipag-pray mo yan sa Panginoon ngayon. Amen? Sino may boses? Sabay-sabay tayo, papangunahan ko po kayo, pero magsalita kayo. Magsalita kayo. Sa mga oras na to, nais ng Diyos na marinig ang boses mo. Nais ng Diyos na marinig ang boses mo. Kaya huwag kang tumahimik dyan, manalangin ka. Amen? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Panginoon, tumatawag kami sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Yung Diyos na gumagawa ng himala simula nung unang panahon ay patuloy na gumagawa ng himala ngayon at patuloy na gumagawa sa darating na panahon. Ikaw yung Diyos na humati ng dagat na pula. Ikaw yung Diyos na nagpapagaling ng may sakit. Ikaw yung Diyos na bububuhay
buhay ng patay. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na nagre-restore ng mga tao. At ikaw yung Diyos na nagpapagaling. Ang lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Imposible sa paningin namin, pero lahat, Panginoon, ay posible sa iyo. Tumatawag kami sa pinakamakapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Panginoon, sa mga oras na to, kung sino man po ang nangangailangan ng buhay na nanggagaling sa iyo, buhay, Panginoon, na hindi nauubos. Panginoon, ang kaligtasan ay dumaloy sa iglesia na to. Kasama ng mga mahal namin sa buhay. Meron kaming mga ipinapanalangin na mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Panginoon, mahawat mahabag ka, Panginoon. Iniaalay namin sila sa iyong paanan. Sa mga oras na to, mga sakit na imposible na gumaling, mga sakit na tinaningan ng doktor. Panginoon, ikaw yung makapangyarihang Diyos. Ikaw yung gumagawa ng himala. Ano mang sakit yan, may pangalan yan. At sa pangalan ni Jesus, lahat ng sakit ay luluhod sa iyong paanan, Panginoon. Come on, church, hawakan mo yung mga bagay na nananakit sa bahagi ng katawan mo at tanggapin mo ang kagalingan na iginawad sa iyo ng ating makapangyarihang Jesus. At sa mga oras na to, mga tahanan na wasak, mga tahanan na sira, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo na ang Diyos ang nagre-restore ng pamilya. Na ang Diyos na pinagmumulan ng pag-ibig at pag-asa ay nais buuin ang tahanan mo. Na sa tahanan na yan, isentro mo ang ating makapangyarihang Panginoon. Sa tahanan, magkakaroon ng kapayapaan, pagkakaunawaan at pag-iibigan sa pangalan ni Jesus. At kami na nanlalamig, kami na nahihirapan lumapit sa iyo, Panginoon, dahil sa mga kasalanan na ginagawa namin sa mga oras na to. Anumang kasalanan ang pinanghahawakan ng kaaway ay tinatalian namin sa pangalan ni Jesus. Get out in Jesus' name. Panginoon, namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang iligtas kami sa kahit anumang uri ng kasalanan. Kaya lumalapit kami sa iyo at patuloy na nagpapalinis. At sa mga oras na to, sa mga ministry na minsan pinanghihinaan tayo ng loob dahil wala tayong nakikita, tanggapin mo ang pagsama ng Panginoon. Maging tapat tayo sa Panginoon. Maging mapagmahal tayo sa Kanya at maging mapagmahal tayo sa tao. At pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Sa mga oras na to, pinansyal, Panginoon, kakulangan sa pinansyal, Panginoon, sa iyo nang gagaling ang lahat ng pera. Kaya naman, ang mga pera ay inuutusan namin sa lahat ng marunong sumunod sa iyo, Panginoon, sa lahat na tapat na nagbibigay sa iyo. Huwag kang matakot. Hindi magpapabaya ang Panginoon sa iyo. Susundan ka ng pagpapala sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, susunod ang pagpapala sa iyo dahil uutusan yan ng ating makapangyarihang Jesus. At sa mga oras na to, itinataas po namin sa inyo, Panginoon, yung leader ng iglesia na to, yung aming pastor at yung aming pastora. Lord, maraming salamat sa buhay nila. Patuloy mong i-extend yung buhay nila. Patuloy mo silang pagpalain kasama ng kanilang buong sambahayan. Protectionan mo sila ng iyong makapangyarihang dugo. Walang anumang gawa ng kaaway, gawa ng masamang tao, kalamidad o disgrasya ang
mapangyayari sa kanila, kundi ang iyong makapangyarihang kamay ay sasama sa kanila. At anumang mga sakit, karamdaman ay tinatalian namin sa pangalan ni Jesus. Get out in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. Dahil ikaw yung Diyos na nalalapitan namin. Ikaw yung Diyos na napakabuti. Lord, ipinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat-lahat. Alam ko, Panginoon, na unang pag-pray pa lang namin, may sagot ka na. May sagot ka na, Panginoon. And inaangkin namin to sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, aming makapangyarihang Diyos at tagapagligtas. Tayong lahat ay magsabi ng Amen! Ayan, sino po dito ang pinagpala ng ating Panginoon? Amen! At sino po ulit ang naniniwala na ay malaya? Amen. Amen. So dahil nga tayo ay malaya po tayong magpupuri. Sino po dito niniwala na kung sakit siya ngayon, siya ay pinagaling na ng Lord? Ayan. Sino po dito yung may problema na naniniwala na binigyan na ng solusyon niya ng Lord? Ayan. Kaya po ang gagawin po natin, pasasalamatan po natin ng ating Panginoon. So, let's go! Wait, papasalamatan po natin ng Lord magpakailanman. So, isa pa. Magpakailanman. Okay. Practice lang po yun. Ayan, magpakailanman tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ano po ulit? Magpakailanman. Sa English, forever. Okay, so sige. Yes, Lord. Pasasalamatan ka. Magpakailanman.